Ito mga kasabong is Boston Raptor ang tinawag dito ni Boss Bull Jack. Pabreed niya to sa atin. Pinabibreed niya to, binigay niya to para siya na daw yung bahala sa anak. Kaya ito maganda to, maganda ang sukat, magandang sukat, magandang kulay, magandang itsura. Tingnan natin kung maganda pa rin ang magiging anak at yung palo ng magiging anak is kasing galing nito. Magandang araw sa ating lahat mga kasabong. Ayun, nandito tayo ngayon sa episode 9 ng ating Sabong Pinas YouTube channel. Yun mga kasabong, maraming salamat. Siyempre, yun pa din sa lahat ng mga sumusubaybay, sumusuporta mga kasabong. Pero siyempre, ang hindi natin makakalimutan, yung mga nagpapa-shoutout dyan. Shoutout tayo mga kasabong. Ayun. Unang-una siyempre, sina-shoutout ko ang aking magiting na kapatid. Ang panganay na kapatid ko na si Regan Amano. Yan mga kasabong. Yan ang pinaka-matindi. Magsasabong din yan mga kasabong. Kaya sinashoutout ko yan. Matindi yan. So ayun, sinashoutout ko ang Tau Gamma Pi Sigma ng Abada Mindoro Chapter. Salute sa inyo mga sis. Yan, mga ka-sis natin yan dito sa Mindoro Chapter. Palakpakan natin, Utol. Hindi kita matutulungan. Suluhin mo yan. Ayan. Si Robert Pedelis from Doha, Qatar. O diba, abot tayo ng Qatar. Abot ng Sabong Pinas ng Qatar. Maraming salamat sa iyo, Robert Pedelis. Edmundo Adamero, si Jairon Roque, Budong TV ng Muntinlupa. Yan. Tapos si Jade Ian Flores, Ronald ng RCG BB Game Foul. Yan. Tapos si Amon Jan Dison ng Oriental Mindoro, Calapan. Si Wendell Hemino from Mactan, Cebu. Yan, malalayo tayo mga kasabong ha. RD San Isidro Game Farm. Lee Francel Natanawan, Nino Vergara, Edwin Asanon at Mike Angelica. Ayun mga kasabong, maraming salamat sa pagpapa-shoutout nyo. At syempre mga kasabong, pasensya na doon sa mga nagpapa-shoutout na ano dyan, medyo nahuhuli tayo ng comment mga kasabong. Yung mga first 10 or ito nga hindi 10 is siguro mga 12 kasi madami kayo kaya ginawa natin 12 or 13 basta mga ganun mga kasabong. Hanggat kaya i-shoutout, shoutout natin. Pero syempre mga kasabong, kaya din sinoutout ko mga yon kasi itong pag-uusapan natin dito hindi naman more learnings din mga kasabong, learnings din. Pero ituturo ko kayo sa aking munting manukan. Mga kasabong, meron kasi mga nagre-request, tingnan daw nila kung ano yung sistema dito sa manukan. Ito mga kasabong, itong manukan ko is dito sa area na to, 56 lang ang kasya dito. 56, more or less ganun. Pero 56 nga, ganun, 56 dito sa area na to. Tapos doon sa kabila, 45 lang. Ay mga kasabong, so in total is almost 100 lang. Ginugulo mo ako eh. Ito mga kasabong, dito sa area na to, sa kinatatayuan ko ha, ito, meron tayo ditong 55 na cordings. Ito, mga naka-cord dito is 55 lang. So yun, kakunti na nga kasi mga medyo naubos pa. Medyo naubos na yung mga dahil medyo nakakabenta naman tayo mga kasabong. So yun, ang content natin ngayon is ituturo ko kayo mga kasabong dito sa aming munting manukan. Supposed to be, hindi ko pa nga dapat pwede tawagin tong game farm. Pero, bakit ko tinawag na game farm itong mga kasabong? Hindi naman dito natatapos yung aking lokasyon eh. Diba? Tulad nyo, nangangarap din ako. At tulad ko, mangarap din kayo dapat. Mga kasabong, dahil itong manukan na to, ay nag-umpisa lang mga kasabong. Sa 10 lang yung naka-cord. Diyan na tinatawag na reflexes! 10 lang yung naka-cord. Dahil medyo nangangarap tayo mga kasabong, humakbang tayo ng humakbang hanggang sa mabuo natin yung 50 na cordings dito sa lokasyon na to. Pero doon may nirerentahan pa ako sa kabila na yun na 40 cordings lang ang nakalagay doon mga kasabong. Yun nga, kaya tinawag ko na AGP Chong Game Farm, which is kinlame ko na siya as Game Farm. Dahil mga kasabong, sooner or later, 2 years before, 3 years before, nangangarap ako na mas malaki pa dito yung maging manukan mga kasabong. So ayun mga kasabong, kaya lang din ako na-excite na mag-vlog ngayon, mag-video ngayon, dahil meron akong bagong mic. Susubukan ko lang yung bagong mic. Yun lang yung purpose ko, bakit siyempre para makapako din yung bagong mic. Kasi dati nung medyo kailangan ko palaksan yung boses eh. Medyo kailangan ko pero ngayon kahit pulong na lang
Oh, di ba? Kahit bulong na lang maririnig nyo. So, yun mga kasabong. Tara na. Puntahan muna natin yung mga facilities. Kung ano. Ito mga kasabong. Itong facilities na to is hindi naman kagaya ng sa mga malalakok pa na farm. Pero, ganun na din. Kung ano yung makita ko sa ibang farm, nagiging na-inspire ako. Sana gayon din kayo mga kasabong. Tingnan natin yung kung saan area yung breeding, mga kasabong. Tapos kung nasan yung mga sisiw, nasan yung mga inahin, nasan yung incubator, nasan yung mga broodstock, yung mga broodstag, yung mga, yan, mga kasabong. Tingnan natin. Tara boy, sama mo ko. Kaya lang, hawakan ko lang ito at mahaba kasi masyado. Ay mga kasabong. So yung mga kasabong, ito. Tapos nga pala, doon sa mga nagtatanong about dito sa damuhan, mga kasabong, mamimaintain nyo naman yung ganyan na damo. Basta ano lang, pag tumubo ng konti, tapos ano lang, grass cutter lang. Kung walang grass cutter, huwag yung sagadin. Huwag yung sagadin. Kasi, pag dumating yung panahon na tagtuyot na, at least meron pa sila. Meron pa silang ano. Kasi, yan, makakalbo din talaga. Pero, iwanan mo ng medyo mahaba para pag dumating yung tag-init, kasi mamamatay yan, at least meron pa silang panuporta, may natutuka pa yung ating mga naka-cord. So, mga kasabong, puntahan muna natin yung incubator ko. Tingnan natin. So yan, yung mga kasabong, ito. Meron akong area dito na pinagawa, dati kasing garahe ito. Pinagawa ko ng ganito para merong lagay ng patuka, lagay ng incubator. Ay, tingnan natin. So yan mga kasabong, meron ako ditong incubator na hatcher lang. Ito, hatcher lang to. Ito naman, setter, hatcher. Setter sa itaas, hatcher sa baba. AC ang to. Tapos ito, chip lang. Chip lang. Mura lang ang bili dito. Pero, reglado. Maganda yung pumisa. Maganda yung pumisa. Ayon syempre kay BJ Castillo. Sinubukan na niya to. Matindi tong pumisa na to. Pero ito, syempre, subok na to. AC ang to eh. Mga kasabong. Ayun. Mga kasabong, mas maganda. Mas maganda na meron ka sarili mong incubator. Dahil, hindi sayang yung pag-iipon ng itlog. Hindi ko naman sinasabi sa mga dun sa pinapagsalangan natin na itlog is hindi sila maingat. O maingat din sila, syempre business nila yun. Pero syempre mas maingat ka pag sayo yan. 'Di ba? Syempre makakapa mo yung matatansya mo kung kailang halo. Ito semi-automatic mga kasabong. Ang nililista namin semi-automatic kasi nga syempre sabi ko naman sa inyo, hindi pa naman tayo masyadong big time para makabili tayo ng mas malalaki na. Pero, sooner or later, mga kasabong, bibili tayo niya syempre. Ayun, mga kasabong nga. Ito yung aking incubator, mga kasabong. Ito, gawa lang to, taga Mindoro. Nakakalimutan ko ng pangalan ng kabady kong yun. Kasi kaya ako nakakalimutan. Kasi, report yung aking, yung Facebook ko eh. Ilagi ko pa naman siyang kachat. Marami naman tayong halos lagi kachat. Ito, mga kasabong. Lapit ako. Yan, mga kasabong. Ang capacity niya ay 200 na hatcher. Ang capacity niya 200. Na after mga 18 days, lipat na dito yung itlog. Tapos siya na yung bahalang pumisa. Pero maganda pumisa to. Kaso lang, pagka siyempre may incubator ka, pero siyempre, kailangan pagka may incubator ka, kasabong, dapat calibrate mo yearly. Hindi ko alam kung meron kasi may-ari ng mga incubator pagkakagamit. Pinapakalibrate nila. Pero sa akin, syempre, dahil medyo malayo, yung pagpakakalibratean ko sa AC ang yearly ako nagpapa-incubate. Tawag dito? Calibrate. Huwag ka na mag-English. Yun, mga kasabong. So, puntahan natin yung mga broodstock. Yan, mga broodstock. Magandang usapin to, mga kasabong. Aba, may napisa! Ano to? Sino to? Alin yan? Saan siya naglimlim? Bo! Mga kasabong. Mga kasabong may nagano. Elgama Gray. Kaya kasi ito, mix ng bloodline nito kasi merong mga pulit talaga na nakakawala eh. Nakakapunta siya doon sa mga broodstag. Basta na lang siya nakaupo. Yan. Mga super siguro anak niya. Kaya punta tayo dito.